Alam niyo honestly problema po talaga yung si Robin Padilla, tsaka yan si Amy Marcos, itong magkapatid na Cayetano, although medyo tahimik po yung magkapatid na Cayetano lately. Dito po sa impeachment trial na ito, dahil kung pag-uusapan po natin yung pagba-violate doon sa patakaran patungkol po sa tinatawag na political neutrality, obvious na obvious naman po talaga, no? Yung biases sa mga ito, walang pagpapanggap. At ang nangunguna po rito sa charge, so far, itong si Robin Hood Padilla at si Amy Marcos. Alam niyo, hindi sana gano'n kabigat yung problema kung meron silang basic concept ng delikadesa, o self-awareness o hiya sa sarili. Ang problema wala silang gano'n, eh. Mas matimbang sa kanila yung kanilang pagiging kaalyado nitong respondent ni Vice President Sara Duterte. Mas matimbang sa kanila yung pagsipsip doon sa Vice Presidente. Wala silang pakialam kung naki-criticize sila, nababanatan, maski araw-araw. Hindi po ba? Walang talab, eh. Kunwari tingnan niyo itong response ni Senator Robin Hood Padilla. Mukhang walang katalab-talab sa kanya yung mga kritisismo dun sa kanyang walang kakuwenta-kuwentang pagtatanong kahapon, 'di ba? Kasi ang argument niya, answerable siya dun sa mga bumoto sa kanya. Nangyari dito, dinadala tayo, tama yung sinabi ni Attorney Cayosa, dinadala tayo sa popularity contest. Ang problema, given na po yun, no? That's a fact. Okay? Number one senator po siya before, nung unang tumakbo siya. At number one siya sa mga surveys sa pagkasenador dito po sa susunod na eleksyon. Pero hindi po yung lisensya eh. Hindi po yung justification para gawin mo yung mali. Para wala kang delikadesa. Para babuyin mo yung pagiging senador sa ngalan ng politika. If at all, to borrow a very a favorite term by Senator Chis Escudero, if at all, hindi ba dapat mas ginagawa mo ng ayos yung trabaho mo dahil napakalaki ng mandatong meron ka? Hindi po siya justification na lisensya para gaguhin mo. Hindi lang yung mga bumoto sa'yo, kundi lahat ng mga Pilipino. Kasi miski bumoto sa'yo, milyong-milyong Pilipino, senador ka rin ng lahat ng Pilipino. Hindi po ba? So, I don't expect, let's say, the likes of Senator Robin Hood Padilla to really understand what we're talking about here. No? Kasi mukhang bulag na po siya doon sa kanyang admiration dito sa mga Duterte. Well, pero meron pa rin naman pumilagro kahit papano. Hindi po ba? Wala namang pumipigil sa kanya na magtanong eh. Unang-una, ayus-ayusin lang sana yung tanong. Meron naman siguro siya mga advisor, meron siya mga staff members na pwede sigurong payuhan siya. Ito, magandang tumbukin ito. Pero baka masyado po siyang bilib sa kanyang sarili at alam niya na napakagaling niya. Kaya ito, nagkakalat siya for everyone to see. Ito, no? Lumabas na po yung ating 5 takeaways dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sana panoorin niyo po dito sa ating channel at sa Facebook. Ang isang pinunto ko po ron yung, kasi karamihan po ng mga kritisismo, umiinog doon sa kanyang walang kakwenta-kwenta pagtatanong. Ginamit pa po yung mga bayani, gumamit din daw po ng mga ilyasas yung mga bayani, pati yung si dating Senador Benigno Aquino Jr. nagamit, nabanggit, pati po si Education Secretary Sani Angara, nabanggit pa, kung meron daw siyang confidential fund, baka naiwasan itong school shooting na ito. Pero baka hindi pa napansin ng marami sa atin. No? Tingnan niyo po yung demeanor nitong si Senator Robin Hood Padilla habang ginigisa niya itong si House Prosecutor, yung private prosecutor, si Attorney May de Vinegracia. Kitang-kita yung pagmamansplain eh. Dito kay Attorney De Vinegracia. She kept her cool, 'di ba? She kept her composure. Ito namang si Robin Hood Padilla para bang gigil na gigil eh. Yung para bang mangangain at para bang tingin niya ang tali-talino niya. Para bang nagbibigay siya ng isang pagsusulit at huling-huli niya na hindi nag-aral yung kausap niya. Parang ganun yung dating niya eh. 'Di ba? Parang siguro sa imagination niya, sa mundo niya, matalino ko. Ikaw hindi. So, ima-mansplain ko sa'yo ngayon ito. Kilala mo ba si Marshal Bonifacio? 'Di ba? May mga ganung pagsusulit eh. I honestly felt bad for the House Private Prosecutor. Pero on second thought, sabi ko, actually hindi eh. By keeping her composure, she basically allowed the senator to bask in his own ignorance, to flaunt his ignorance for everyone to see and make a fool of himself. Yun po yung nangyari doon. But of course,
This only applies to people who have what we call self-awareness. Mukhang wala pong ganon si Senator Robin Hood Padilla. Kaya walang talab sa kanya itong mga kritisismo na ito. Hindi po ba? Okay. Nagalit yung mga supporters. Sabi, yabang-yabang mo. Ang pinagsasabi mo, mag-senador ka muna. Hindi nga po tayo pwedeng sumabak sa ganyan kasi hindi naman po tayo kasing galing ni Senator Robin Hood Padilla. Wala po akong ka-ambisyon na mapunta sa ganyan. Ewan ko iba, yung mga nagpapapansin ngayon, baka may balak tumakbo sa 2028.